Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, narito ako ngayon sa aming tanggapan. Dahil meron kaming duty for the day. Alam niyo naman mga idol, ito inyong lingkod miyembro ng Lupon, taga-pamayapa ditong aming barangay. For the meantime na wala pa yung i-hearing namin, magkwentuhan muna tayo sandali. Sa may sandali, sana samahan niyo ako para may makasama ako sa buong panahon ng ating kwentuhan. At the same time, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, kaya din sa ating mga follower. Hindi ko man may isa ang inyong mga pangalan magitin, mga idol, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Sama kayong panig ng ating bansa naroon, nawa, ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin ay medyo may kaugnayan pa rin to sa mga pangyayari na ating nasasaksihan sa pang-araw-araw, lalo na sa larangan ng social media na ating napapanood. Pero mga idol, tatalakayin pa rin natin ang may kaugnayan pa rin sa mga spiritual na pangyayari dahil yung mga nakaraan nating video tungkol sa spiritual, dudugtungan lang natin. Kasi nga, natalakay natin doon yung tungkol sa sistema ng Iglesia ni Cristo, kung sila ba ay naniniwala sa mga ganong sistema, at ang naging kasagutan nga natin sa talakay na yun, depende sa mga Iglesia ni Cristo. Meron naniniwala, meron hindi. Pero mostly, ang paninindigan ng kabuuan ng Iglesia sa ganong mga spiritual na hindi nila ito pinahalagahan o pinaniniwalaan. Dahil kasi nga, ang kanila, kung alin lang yun sa Biblia na dapat sundin at dapat gampanan, yun lang ang kanila. Which is tama naman, di ba? Pero sa panig ng mga sanlibutan, pag sila tatanungin mo tungkol sa ganyan mga bagay, ay 99.9 naniniwala sila dyan, at hindi lang yan talagang nangyayari at nasasaksihan nila yung mga ganong pangyayari. Tulad ng mga napapanood natin sa mga kapwa natin vlogger na nag-explore sila sa mga abandonadong building o mga abandonadong gusali o bahay na haunted house. Sila ng mga pangyayaring spiritual na may mga nagmumulto o may mga elemento sa lugar na yon. Sa totoo lang, meron nagtanong din na hindi bang mga elemento na yan o kung ano-ano pa mga espiritu na yan, talaga bang nakakasama natin sa araw-araw yan? Nangyayari. Kasi mula nang nabanggit ko na, mula nang ang ating mundo ay naging mundo, kasama na natin sila at nakakahalubilo natin ang mga yan. Although may sarili silang mundo, kaya lang, tila hindi sila nakukontento sa kanilang mundo, pumupunta sila dito sa mundo natin. At kung minsan, sila pa ang dumadayo dito sa mundo natin, sila pa ang namimir wisyo. Di ba? Tulad ng mga iba natin napapanood sa mga nagbablog ng ganito, lalo doon sa mga manggagamot, meron silang mga ginagamot na di umano sinasapian ng mga elemento at masamang espiritu. Mga idol. Pero itong inyong lingkod, mga idol, nakasaksi na ako ng ganyan na may sinasapian dahil doon sa may lugar namin nung dati, yung kasama kong tambay, niyaya ako, sabi niya, pare, punta tayo sa ganun, mayroong sinasapian doon, may ginagamot doon, sabi niya, espiritista. Sabi niya, sabi ko, huwag kayo makialam doon. Kulit nung kasama ko, sumama ako. Ayun, doon nga namin nasaksihan, yung palang mga exorcism na nangyayari, nakakatakot talaga. Nakakatakot kasi pagpasok namin ganyan, pagbungad namin talagang yung babae pa yun
nanlilisik yung mata. Oo, talagang nagwawala siya. Tapos, yung bumubula yung bunganga niya na parang, nandudura nga eh. Tapos yung dalawang espiritista o yung faith healer na humahawak, talagang hindi magkanda-ugaga, malakas. Malakas yung tao. Ngayon, nung pagbungad namin ganyan, sa may pinto kami, nakiusyoso nga kami. Pagkakita sa akin, hindi ka manipala mga idol. Tumayo, mabuti napigilan yung dalawang espiritista. Balak yata akong dambahin, hindi ko malaman kung bakit. Baka nagwapuhan sa akin dahil babae. Sabi nga nung kasama ko, Brad, kusunada ka. Sabi ko, oo nga eh. Talaga ka ako mga gwapo eh. Ang pangit pa naman yung itsura ng babae. Pero kung hindi lang yata sinapian yung babae, may itsura yung babae. Kaya lang pumangit ng aura ng mukha niya dahil naging mabalasik yung kanyang mukha. Tapos yung mata, nanlilisik. Yun, namusyoso kami doon. Kaya yun, mga idol, totoo niyan, yung mga ganyang pangyayari, nangyayari talaga yan. Lalo sa mga tagasan, libutan. Pero mayroong mga pangyayari din na kahit na Iglesia ni Cristo, sinasaliban ng ganyan o nasasapian. Kasi hindi rin nakakapagtaka na pati Iglesia ni Cristo madamay sa ganyan, sapian o pasukan ng ganyan mga elemento dahil nakalagay din naman sa Biblia yung sinasabi na inaalinhan ng mga masamang espiritu. Di ba? Kaya walang itinatangi. Kahit sino ka, kahit anong reliyon mo, kapag nakusunadahan ka ng mga yan, may peligro ka. Di ba? Tama? Ganun. Kaya ito, napagkukwentuhan lang naman natin dahil kasi habang wala pa nga yung kliyente namin dito sa aming tanggapan, magkwentuhan muna tayo para naman kahit pa paano, magkasama-sama tayo sa may sandali. Ngayon, meron pa ako ibang kukwento sa iyo tungkol sa mga ganyang sistema ng kababalagan. Dahil may mga naging karanasan din tayo dyan. Nabanggit ko na nga, dati akong pintor. Nakakaranas tayo ng ganyan sa mga abandonadong bahay na ating pinipinturahan, nire-renovate muna bago pinturahan. Kaya lang, ano sila? Okay, sige. Good morning po. Wait lang ha. Gusto ko rin po siya nandito. Tawagin ko lang po kung nandito siya. Yan mga idol ha. Pasensya na kung medyo puputulin natin pansamantala itong ating transaksyon o itong ating tinatalakay dahil gaya ng binanggit ko kanina bago tayo nag-umpisa, habang walang kliyente, magkukwentuhan tayo. Pero ngayon, may dumating kaming kliyente at meron kaming complainant, kaya pansamantala, tutuloy lang natin ito sa mga susunod nating programa. Pero hanggang sa muli ito po inyong lingkod, si Boyet, ng Vlogs TV, pansamantalang nagpapaalam. Kung may comment kayo, lagyan nyo lang dyan mga idol. Pero hanggang sa muli, paalam!